Kasunduan nga na, pumirma ako na sulatan na ganyan. Tapos mga kulog, meron din kasi akong nagreklamo. Ako rin kasi ang unang nagreklamo, no? Nagreklamo ako doon sa barangay dahil sa kadahilanan na gawa nung sa totoo, dapat hindi ko na dapat ito isabihin sa inyo o ano man, no? Hindi ako nakakuha ng basta gusto ko lang kasing maging aral sa inyo lahat. Kan ako ng 50,000, ayan ika ang bayad sa barangay, nilapagan ako, nakasobra 50,000, ayan ika ang bayad na at ang pinalalabas ay utang niya daw. So utang niya daw. Alright, sa mapagpalang umaga sa ating lahat mga kakulog, ayan, mayroon akong sasabihin sa inyo na talagang nakakapanghinayang o napakalaking kawalan, at hanggang ngayon ay stress pa rin tayo dahil nga dun sa dahilan At ayun nga, lihid naman natin sa ating kaalaman mga kulog, about dun sa ating naipundar, noong panahong tayo ay nakikipaglaban sa Saudi. Almost 4 years tayong nakapag Saudi, At alam niyo naman siguro doon sa mga nakakasubaybay sa akin mga kulog, alam niyo naman siguro kung ano ang naipundar ko noon nung panahong ako'y nakapag Saudi, sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, noon nakapagpatayo ako ng bahay, nakabili ako ng kaparasong lupa, at nakapagpakasal ako noon ng sariling gastos, although gumastos naman yung aking mama, pero ako talaga yung nag-push ng mga gastos noon dahil nga syempre, di ba, naman tayo malaki ang kita o magandang kita gawa ng pag-iibang bansa natin mga kulog, At yun, nakakalungkot man isipin talaga sa kadahilanan na di ba nga po, matagal na kaming hiwalay nung nanay ng mga bata, at kasal po kami noon. Matagal na po kaming hiwalay, meron na po kaming kanya-kanyang kinakasama ngayon, madalit sabi. May parehas na kami may asawa na mga kulog. At yun nga, sa kadahilanan na nung pagpunta ko sa Cavite, almost mahigit 2 linggo ako doon kasi nga yung tatay minong namin is nagkasakit, tapos hanggang sa hindi niya na kinaya, iniwan niya na kami, hanggang sa paglibing. Yun. Noong panahong yun, kasagsagan ng is nag-usap kami sa barangay nung, sabihin natin nung nanay ng mga bata. So nagkasundo kami doon nang wala na kaming pakialamanan, wala na kaming pakialamanan dahil sa meron na akong asawa, meron na rin siyang asawa, nakasaad doon na wala na kami pakaalamanan. Pagpupunta doon hindi ako po pwedeng manggulo, pero hindi talaga naman ako nanggugulo, napakahabang istorya. Tapos sabi nga niya yun, sustentuhan ko naman ang aking anak, pero totoo niyan mga ulog, nagbibigay naman ako doon sa aking anak. Ang kaso nyo nga lamang talaga, wala po akong trabaho, wala ako talagang trabaho na totoo niya. Kahit construction po, gustuhin ko man pumasok ng construction, kaso mo hindi po pwede dahil nga sa kalagayan ng aking pangangatawan o kalusugan, hindi po ako po pwede. Yung sobrang pagod, hindi po ako po pwede kasi talagang hindi rin ako po pwede sa dahil nataas kagad yung depression, dugo ko, at ayun, pagkasunduan nga na, pumirma ako na sulatan na ganyan. Tapos mga kulog, meron din kasi akong
nagreklamo. Ako rin kasi ang unang nagreklamo, no? Nagreklamo ako doon sa barangay dahil sa kadahilanan na gawa nung sa yon. Shout out nga pala muna kay kay Tito John Espino TV. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan, I hope na maging okay na rin yung inyong mama. Ayan. At saka kay Ma'am Eden Lapos, Tito Sally, ayan, Kuyang Emmet, at syempre sa Sagip Squad, Tito Aris, Boss Mamba, Boss Nelson, at saka sa karamihan pa, at saka syempre sa ating Planet So Weird, ayan, with Nanay Mumpant at sa mga tito tita natin dyan, mga kapatiran, ayan, mega love shoutout sa inyo. Proud ako bilang isang Planet So Weird, alam niyo naman lagi. At tayo, ano pa nga, sa Bukana kasi sa Bukana Vloggers, ako ang kauna-unahang naging Planet So Weird sa buong Bukana Vloggers. Ngayon medyo marami na tayong kasapi doon sa Bukana Vloggers at masaya din ako at lumalawak at nadadagdagan pa yung ating grupo sa Planet So Weird. Maraming salamat. At saka kay Tita Mel and lang, maraming salamat. Ma'am Eden Lapos, maraming salamat. At saka kay sa lahat ng tumutulong sa atin at sumusuporta, na walang sawang sumusuporta. Chang Brigade, Mami Lay, yan, shout out din po sa inyo. Ayan, at saka shout out din sa aking dalawang anak, no? At sa aking pamilya na sumuporta doon sa aking at yun na nga, about doon sa lupa. Gumawa rin ako ng report about nag-blatter ako, mga kulog, dahil doon sa aking lupa, no? Doon sa lupa na alam nyo naman na lagi kong sinasabi noon na binili ko noon na halagang 50,000 pesos, na naandun ako nung ako'y naandun pa sa Saudi, no? At ang kasi yung una noon, nagbigay ako ng 20 mil una dahil sa nagkasakit yung lolo ng aking mga anak doon sa parte ng kanyang ina. So ngayon, kailangan daw ng pera, ganto ganyan. So nagpadala tayo. At sumunod ay nung magbubuwis sila ng lupa, yung lolo ng aking anak, magtatak sila ng lupa, umingi uli ng 30 mil. So binigay natin, no? So nagkakahalaga po yun ng 50,000, no? At ang sabi nila, malinaw na sabi nila ay ang perang yon na 50 mil ay bayad na lamang ilupa. So ngayon yun, nagkasukatan kami ng lupa doon. Meron kaming kasulatan, mga kakulog. Meron kaming kasulatan na ang kasulatan na ayon ay patunay, no? Yung mga kapatid niya nakapirma doon, magulang niya nakapirma doon, may kasulatan. At yun na nga, yung pagkakataon na yon, kasulatan na yon ay nabaliwala. Masakit mang isipin nun, nabaliwala yung kasulatan na yon. Dahil, di ba, hiwalay na nga po kami. Kung tutusin is conjugal property talaga namin yon, nung nanay ng mga bata, no? Ging conjugal property. Ngayon, isang araw, pumunta ako sa bahay. Kukwenta ko ang buong pangyayari. Nakita ko doon yung asawa ng ex ko, sabihin natin. Asawa ng ex ko, nakita ko doon. Ando sa balkon, syempre. Totoo, ako naman nagpagawa ng bahay, no? Ang kasagsagan nga ako'y namamayag pag sa Saudi. Di pumunta ako doon, kumuha ako ng tools kasi marami ako mga tools doon. Nagkataon medyo may damage yung aking motor, kumuha ako ng tools. Nakita ko doon yung lalaki sa balkon, nakaupo doon. So pagkuha ko doon, labas ako, wala akong sinasabi. At paglabas ko doon, mga kulog, hindi sukat yung kinuha ko doon sa motor ko. Kumuha ulit ako ng panibago. So naandun pa rin yung si lalaki, no? Yung asawa ng ex ko.
So parang naanuhan ako mga kulog, parang sabihin natin tumaas yung ano ng dugo ko. Kasi kung ako kasi lalaki, kung ako lalaki, alam ko na andyan, kahit ex pa, aalis ako. Kasi alam naman nila na ako talaga yung nagpagawa ng bahay Hindi ngayon naalis. Yan sabi ko doon sa lalaki, kakapag pagkakatibay mo rin ka ako, ay gusto mo pa yata ako pang umalis. Sabi kong ganyan dahil nawala na ako ng control. Pero ang sabi ko talaga noon, ayan, nakatungo ang Panginoon Diyos, mahinahon pa rin ako nagsalita noon. Tapos eto, si ex nagsalita na rin sa akin na sabi niya, tay na ang kapalikan ng pagmumukha mo, nakakaparito ka pa, wala ka ikang karapatan, ganito ganyan sa bahay na ito, dahil hindi ka naman nagsusustento. Hindi niya alam kasi nagpapadala ako sa aking anak ng pang. Although talagang tunay na kapos yung aking padala sa aking anak, pagka ako nagkakapera, nagpapadala ako sa kanya. Pero pagka wala, sabi ko nga sa inyo, wala akong trabaho. Ito na yung ganito ganyan, sabi niya, mamatay ka na. Sabi ko nga sa kanya, kay Mama X, sabihin na natin kay Mama X. Sabi ko nga kay Mama X, sabi ko, tuwa mo ka ako pagka ako'y namatay, malaki ka ako ang makukuha mong insurance sa akin. Sabi ko ganyan sa kanya. So ito na, naging kalmado pa rin ako. Ay lang, hanggang sa pagmumura niya ako, hindi na ako nagsasagot, naging kalmado ko. Ngayon pumunta ako doon sa mga nanay ura, hindi na ako bumalik na sa bahay. Ngayon may nakarating sa aking balita about do sa lupa. Mismong anak ko na nagsabi, totoo, dapat hindi ko na dapat ito isabihin sa inyo o ano man, hindi ako nakakuha ng basta gusto ko lang kasing maging aral sa inyo lahat. So bumalik na ako at dumating ngayon yung aking anak na nagkatalo daw sila ng kanilang mama, ganto ganyan. So ang ko, sinabi niya sa akin, may inamin siya sa akin na talagang naanuhan ako. May inamin siya sa akin na sabi niya, si mama nagbenta ng lupa doon sa binili nyo. Dahil alam nga ng anak ko na binili ko yun, di ito na ang kwento. Si mama nagbenta ng lupa, nagpagip doon. Ang kabayaran daw ay 76,000 doon sa kaprasong lupa, Hindi naman ganong kalakihan yung pinagbili nila. Kaprasong lupa nga lang, nagkakahalaga ng 76,000 mga kulog ako. Dito lang ako. Gusto ko kasi makapag-isa. Kaya dito ako sa walang tao pa ikot-ikot. 76,000 ngayon ay ako sige, at kakausapin ko sila. Bakit kako nila napagbili nang wala akong permiso? Take note. Ang sabi nga, take note, may kasulatan yon na kay Mama X ang kasulatan, take note lang yon. So eto na, kinabukasan ng umaga pumunta ulit ako doon sa bahay, at kaangkas ko yung aking inaanak na pamangkin, na sabi ko, Tutoy, baka ako po pwede na angkas ko kasi siya papunta sa kanila, baka ako po pwede na pakitawag mo si ina, kami kakausapin ko lang. Mahinahon ang aking sabi talaga. Di patawag, sabi nitong aking inaanak dating, sabi, Ninong, doon na raw kayo doon sa isang anak niya, doon na daw kayo mag-usap. Okay, sige. Di punta ako ngayon sa isang anak niya, punta ako. At ang sabi ko doon, nakaupo na ako. Ano yan, bulan lang, sabi nung aking dating biyanan, na medyo mataas ang boss niya. Medyo mataas din ang boss niya. Kaya ako mahinahon pa rin. Wala talaga akong kinakalma ko lang sa sarili ko. At ang sabi nung aking dating biyanan ano ba ikayan? Sabi ko, ako lang ako'y may tatanong about ako doon sa lupa. Yan. About sa lupa. Klase lalabas. Malalaking hipon Oo. Makahuli na sa dalat. Ay sa dalat daw, nahuli sa gili, sa dagat. Tumabi na daw. Kaya konti na raw sa laot. Di, yun nga, balik natin mga kulugat. Ayun nga, sabi,
Diyan sabi ko na magtatanong lang ako kako ko about ho dun sa lupa. No, ay hindi ika, sabi nung aking biyanan. Ang bungad niya kagad sa akin, ay hindi ika. Isasauli ko na ika yung pinagbentahan niya sa akin. Magkano ika yun? 50 mil. Isasauli ko na rin ika yun. Pambihira ika kayo. Anong ginawa niyo sa anak ko? Ganyan ang pagkakasabi niya. Pagkasabi niya ganyan, hindi na ako umimik. Hindi na ako umimik. Umimik pa pala ako. Sabi ko, aba po pwede ho ba yun? May nagsabi na, ay hindi ka kayo magkakasundo dyan. Ipaayos niya ika sa barangay. Di, eto na. Madalit sabi. Di, ganito na. Yun, nangyari. Tumalikad na ako. Para hindi humaba yung usapin, tumalikod na ako. Tumalikod na ako dahil sa ayaw ko nga na magkakagulo. Ang gusto ko ay mahinahon na usapan. Gusto ko mahinahon na usapan. At yung magandang pagiging tapos. No? Di ako ay pumunta sa barangay na hindi nila alam. Tapos sila pala ay susunod din. Merong blatter sa akin na bakit daw ako ay nanggugulo. Sabi ko, tika muna ka ako. Ang blatter kasi doon ni Mama X, wala kaming pakialamanan dahil kami parehas na may asawa na. At wag daw hindi ako po kung maaari daw ay wag ako manggugulo. Sabi ko, aba, sinarap ko yan. Sabi ko, sige, haharapin ko ka yan. Ito, sabi ko sa kanila, bakit ka ako manggugulo? Samantala ka ako, parehas na tayong may asawa at hindi ko naman kako kayo ginugulo. Nangyari kasi noon ni kagulo-gulo sila doon kasi kasama yung anak ko. Sabi ko, hindi naman ako kako nang gugulo. Sabi nga niya, hindi nagkapirmahan na kami na okay na, wala kaming pakialamanan na ganto ganyan sa about sa anak ko, susuportahan ko, no? Susuportahan ko. Yon, ganto ganyan, natigisa kami. Yung aking anak na panganay sa akin at yung anak na bunso namin ay si Baby Lance ay dun sa kanya. Si Janjan ay ayaw naman sumama dito mga kulog. Di ayun na nga yung pag-uusap na yun. At dumating na kami ngayon doon sa aking reklamo naman. Yung aking reklamo na about sa lupa. Sabi ko, pambihira ka ako kayo, no? Nakapagbenta kayo ng lupa, hindi nyo man lang ako sinasabi sa akin. Nagbenta ako kayo ng lupa, hindi nyo sinasabi sa akin halagang 76,000. Kaya pala naging kakampi nila ang aking anak ko, naging ano doon, ay dahil sa binigyan niya ng 30 mil ang aking anak pambili ng motor. At yung 30 mil na yon, binili ni Janjan ng motor. Yung dating motor ni Janjan na binili ko ay kinuha pa nila. So parang swap lamang, magagaling talaga ang utak. Swap lamang. Sabi ko, sige kako, hindi na sa ganyan okay na. Sige, sa akin lang kako, dapat kako, sinabi nyo. Hindi naman nila ako inabutin kahit 5, no? Sa akin lang sabi ko, dapat kako sa akin, sinabi nyo man lamang. Pinaalam nyo man lang ako, binaypass nyo na lang ako ng basta-basta. Sabi kong ganyan mga kulog. Nung pagka ganun, talagang masama sa kalooban ko, sobrang sakit na sabihin yung aking biyanan, dati kong biyanan, nilapagan ako ng 50 mil. Ayan, ika ang bayad sa barangay, nilapagan ako, nakasobra 50 mil. Ayan, ika ang bayad na, at ang pinalalabas ay utang niya daw. So utang niya daw, mga kakulog, utang niya daw. Sabi nung aking dating biyanan, utang niya daw sa amin. Natatawa na lang ako, sige ka ako. Pero hindi ko kagad tinanggap mga kakulog, at nagsara pa rin yung usapin yun. Hindi ko tinanggap. Tapos siyempre sobrang sama ng loob ko. Kasi ang sa akin ay isi-secured ko lang yun. Lupa, bahay, lahat ng naipundar ko nun, isinisecured ko lang ako para sa anak ko. Wala akong hinahabol o wala akong kinukuha ng pang sarili ko lang. Ang bala ko talaga kasi doon sana ay pagka ako'y nagkapera ng bigla, ipalipat ang pangalan doon sa aking dalawang anak,
doon sa aking dalawang anak. Ang nangyari kasi mga kakulog, noon pinapakuha ko yung kasulatan na yun, pinapahanap ko sa aking anak. Ang sabi niya ay wala daw, hindi niya daw alam. Tapos pinabasa niya sa ina niya na gano'n, na ma, pinapakuha ni Papa yung kasulatan dahil daw ganto ganyan. Sabi ko sa kanila kay Janjan kasi, anak, kako, pinapakuha ko yan sa iyo para kako ma-secured sa inyong pangalan, o para maipapangalan natin sa inyong dalawa yung kasulatan na yun. So hindi rin nila inilabas. Di wala na akong kalaban-laban pagka sinabi nung dati kong biyanan na utang daw yung pera, na hindi daw binibili yung lupa dahil daw wala akong kasulatan na pinaghahawakan. Pero sabi ko nga, take note kanina pa na ayun po ay may kasulatan na may permado nila, no? So hindi ko nga po hawak ang kasulatan, kaya wala akong kalaban-laban, no? Wala akong kalaban-laban, kaya napakasakit sa akin, no? Napakasakit sa akin na kalooban na ganun, na wala akong kalaban-laban, na sa sarili kong, na katunayan naman talaga ay binili ko yung lupa. Di ang sabi ko nila, ipapagpas sa Diyos ko na lamang, ipapagpas sa Diyos ko na lang kako. Bagamat man ganun, hindi naman ako, lagi kong sinasabi, lagi akong kalmado, no? Dahil ayaw ko ng magkakagulong. Gusto ko yung nasa maayos na usapan, kaya nagpuntahan kami sa barangay, no? So yun, hindi ko pa rin kako tinanggap. Meron pa po kaming usapin, kung baka po mamaya makapunta pa ulit ako ng Cavite pagka pinatawag ako ng barangay, o this week, sure yun, no? At hindi ko pa nga po, kasi hindi ko pa po tinatanggap yung 50,000 na ganun lang. Pinakinabangan nila ng 9 years nilang pinakinabangan, no? Tapos nung binili ko ang lupang yun, pinataniman namin, tapos hanggang sa ngayon may mga tanim na saging, sino nakikinabang, sila din, wala naman ako nakukuha, no? Ayun ang aking nanakit. Tapos doon, yun nga, ayun ang pinaka ito pa, meron pa isang pinakamasakit, no? Dahil nga daw wala akong karapatan doon sa bahay na yun, dahil ang lupa daw na tinitirikan noon ay kay Mama X. Ang gusto nila para daw hindi na ako makapunta doon ay ipagiba yung bahay. So sa akin mga kakulog, ayaw kong ipagiba ang bahay, totoo, wala na akong magagawa siguro, no? Dahil sabi nila magpapatayo daw bahay silang mag-asawa. Kasi sabi ko sa kanya, kay Mama X, wala ka akong hinahabol na kung ano pa man, na pang sarili ko lang. Ang gusto ko, kaya ako naghahabol, is para sa mga bata, no? Yung lupang yon hindi ko naman kukunin, sabi ko, para sa mga bata. Pero anong ginawa nila? Ang sabi nila, hindi ko raw binili dahil wala daw silang lang pinaghahawakan na papel. Sabi ko nga, Diyos na lang ang bahala, Diyos na lang ang magpapatunay kung talagang ako ay nagsisinungaling, Ayan, buhay ang Diyos at nakatungo sa atin, sabi kong ganyan, no? At about doon sa bahay, ang sabi nila, pag-iba na nga lang daw yung bahay, sabi ni Mama X, at sumang-ayon yung aking anak na panganay. Ito na talaga, sabog. Yung time na yon, sumabog yung aking luha. Alam niyo kung bakit? Dahil sa tagal kong pinagtrabahuhan sa Saudi. Sabi ko 4 years ako sa Saudi, pero walang nangyari dun sa akala ko'y matibay na pundasyon para sa aking mga anak. Wala ring nangyari, no? Gusto nilang ipagiba. Sabi ko na lang talaga, bakit mo ako ipapagiba? Imbes na ako may titigilan o may titirhan yung iyong mga anak, yung ating mga anak, bakit mo ipapagiba? Kadahilan daw para daw ako hindi na pumunta doon, no? Hindi na ako maghabol. Pero mga kulog, masama sa aking kalooban dahil sobrang tagal kong pinag-ipunan. Hindi hula ang isang taong ko yung napagawa yung bahay kong yun, kasi
Daan libo ho ang inabot nun. Daan libo ho ang inabot ng aking ng aking bahay. No. Talagang halos buwan-buwan talagang tipid na tipid ako para makapagpadala ko at mapatayo yung bahay na yun. Sobrang sakit pero wala na ako magagawa. Sobrang sakit sa aking kalooban, no, sa aking dibdib. Gusto ko lang ilabas dahil ilang linggo na akong stress. Hanggang ngayon stress na stress ako. Stress na stress ako mga kulog dahil doon sa pangyayaring yun. Sabi ko kung maaari wag niya na ipag-iba ang bahay. Ano? Wala yata ako magagawa kundi doon na rin tumira yung si Mama X at saka yung kanyang asawa, ano. Dahil ganyan na rin nalabas. Alam niyo nung pagka nga pupunta ako doon sa Cavite, doon nga, no, sasabihin ng aking mga angkan o ng mga ibang tao, hindi lang angkan ko. Ang sabi nila, ang tagal ko daw pinagawa ang bahay na yun. Nagpagawa para ako ng bahay na pagkakalaki, pero ibalaan daw ang titira. Ano, sabi pa nga ng iba, binigyan mo na nga ika ng at pabahay mo pa. Sabing ganyan. Masama sa akin kalooban, no, sa akin pandinig. Wala akong magagawa, hindi ako makagalit, pero tunay eh. Kasi ano, bagamat man hindi doon natigil, sabi nila hindi daw doon sila natutulog o ganto ganyan. Ayaw ko pa rin sana na makikita yung asawa ni Mama X na tutungtong doon sa kanilang bahay. Sa bahay ng mga anak ko, sabihin natin hindi na sa bahay ng mga anak ko. Kasi tunay na buhay, dugot pawis at pagtsatsaga ang aking pinuhunan doon sa bahay na yun. Napakahirap po ng buhay sa Saudi naman. Ayun yung ano ko, kaya sobrang sama ng aking loob. Pero I hope na kahit doon na lang sa bahay na wag na sana nilang ipag-iba para na din sa mga anak namin, no? Sana makapag-isip pa rin ng si Erot na doon sa lupa, sa bahay wag niya nang ipag-iba. At doon sa lupa, sige, kahit bayaran nila ako, pero may i-condition pa tayo doon. At pag nabayaran ako, at sana hindi na makinabang yung iba doon. No, napakasama kasi sobrang naninikip ang dibdib ko pag nai-stress ako doon sa bagay na yun. Kasi ayun yun na ipundar ko nung ako'y kapanahon ng nasa Saudi. Bahay, lupa. Pero ngayon nawala. Ika nga, sobrang sama ng loob ko. Pero sabi ko nga, ipapagpasa sa Diyos ko na lang. At kahit doon sa usapan naman namin yun, naging kalmado ko na hindi ako sumigaw. Kilala nyo mataas lagi ang boses ko, pero bakit kaya ako na naging kalmado ko nung mga time na yon, no? Wala na kasi ako magagawa mga kulog kung hindi ko kukunin yung ibinabayad nila. Wala naman akong habol dahil wala nga akong kasulatan, no, wala din akong kasulatan. Kaya sobrang hirap mga kulog, no. Kaya payo ko lang sa inyo, so sa lahat ng bumibili ng lupa, mapamagulang, mga kapatid o kamag-anak niya yan, i-secured niya talaga. Lagi kailangan may usapin sa barangay o papeles. Kasi nung time na inano kasi yan mga kulog, nasa Saudi pa ako. Kaya yun, huwag kayong gumaya sa akin na sa bandang huli akala mo ay secured na dahil alam mo namang may kasulatan ka, pero pagka itinanggi kasi ng isa, wala namang mangyayari. Napakasama, napakasakit sa kalooban. Tunay, napakasakit sa kalooban na hanggang doon na lang pala, no. Ayun, sana maging masaya sila kung ano man ang kung alam nila na ako ay nakakalamang sa kanila, pasensya. Kung ako man malaki ang pagkakamali, pasensya. Ayun na lang masasabi ko. Pero sabi ko nga ulit doon sa sana maging aral ito sa inyo o matuto sana kayo, no, matuto sana kayo. Hindi ko ito iniano sa inyo dahil para lang magpaawa sa inyo. Hindi po, gusto ko kayong matuto doon sa mga pinagdaanan ko, no. Kaya kailangan nyo maging secured
kung ano man ang mga ari-arian na bibilihin nyo o ililipat sa inyo, ipalipat nyo na sa sarili nyong pangalan o dun sa gusto nyo ipapangalan, ano. Ayun ang ano ko sa inyo. Kaya ayun, paalam na muna. Sana wag nyong i-bash ang isa't isa sa amin. Ipinaliwanag ko naman sa inyo ng maayos. Ayan, maraming salamat sa inyo. And God bless all. Diyan muna kayo. Maraming salamat.